humihingi-hingi. Nalinis na natin yan. Eto na tayo sa Bureau of Fire Protection. Tapos meron pong 4 na pong kawani nito, yung kinasuhan dahil daw ha, sa kalokohan sa mga bidding na mga bidding fire extinguishers o ano ba ito? Para lang malinaw at mabigyan din po natin ng kalinawan, no? Dahil baka maapektuhan din po yung Bureau of Fire Protection. Kasama natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo, spokesperson. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludes. Good afternoon. Hi Ma'am Lourdes, magandang hapon din po at gayon din sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Sir, ano pong sa inyo, mukhang after PNP ang dapat daw linisin na at mukhang napunta yung korupsyon sa Bureau of Fire Protection? Ma'am, regarding sa statement ng ating kalihim John Victimulya, no? We stand as one with our good secretary in his fight against corruption. Actually, this is part as well of our continuous integrity, monitoring, and internal cleansing. So, part of that, yung diving immediate action ng aming ahensya ay fully cooperating with the ongoing investigation. At yung mga proactive measures din namin, nasa pangunguna rin ng aming kalihim John Victimulya, yung mandating the use of body-worn cameras. So for information of everybody, no, ang pagkandak po ng fire safety inspection ng aming mga fire safety enforcers ay may mandatory na talaga ng body-worn cameras. At yun nga, and we are aggressively implementing the BFT, yung aming e-reklamo system. So marami na po kaming na-solve doon ng mga complaints, ng mga need actions from our office at these measures are the core of our internal cleansing na nabanggit ko at integrity monitoring program. So we stand as one for reform, no, for the future of our agency in the service sa ating mga mayan. Sir, yung 4 na pong kawani po ng Bureau of Fire Protection na kinasuhan, ito po ay kaugnay sa bidding sa mga fire extinguishers ba ito? Sa ngayon po, meron kaming ginagawang mga ongoing investigation, no? At part doon yung mga nasabing mga yung frequent complaints, no? So pero I'm not at liberty to elaborate yung mga further details kasi ano pa under investigation. Under investigation, yes. Pero sa paglilinaw lang, Superintendent, hindi lang kayo matatapos sa under investigation. Meron kayo mga kakasuhan, meron kayong sisibakin. That's part of the process, ma'am. We file necessary or appropriate charges administratively at criminal charges kung we found any violation sa mga punitive na violation. Okay, as of this moment, ilang individual po ang under investigation at kinasuhan na? Ang sa kasalukuyan, actually Teka lang, ma'am. Okay lang po para hindi tayo magkamali sa numbers, sir. Importante yan, opo. Yes po. So, as of to date, no, yung mga cases na receive namin ay na ongoing or pending case, mga more than 90 actually. No, more than 90 at yung mga na-dismiss na from the service ay merong 6 at yung out of 90 na yan ng mga pending cases, may mga na-suspend na kami dyan administratively, mga 30 plus, reprimanded yung iba, halos 20 plus. At may mga ongoing pa rin na pending cases, no? At saka mga na-resolve na rin yung iba. So yun po ang yung aming current na numbers of involved na mga hearing personnel no, na under investigation. And para sa kaalaman din ng lahat, no, meron din na sumasagawa ng parallel investigation aside from our agency, the motu proprio that we have the power to investigate sa aming mga hearing, mga personnel. Meron din other agency pa na nagkakandak ng task force investigation naman. So, maaaring yun yung binabanggit rin na inline doon
na sabi ng ating kalihim John Vic Timulia. Superintendent, ano po yung malimit na kinakaharap na asunto regarding what, no? Kasi baka magtaka, paano napasok yung corruption sa Bureau of Fire Protection? Ano to, habang nagpapatay ng sunog, binibigyan ng pera? Ano ba yun, sir? Sa ano ang issue na malimit na sinusumbong sa inyo po ng mga kababayan natin? Para sa kaalaman din ng lahat, no, ang bombero po ay encompasses firefighting operation, emergency medical services, any response sa mga natural disasters and yung man-made disaster. Gayon din yung mga CBRN, yung chemical, biological, radiological, and nuclear na mga chemical hazard or hazardous materials. At other rescue operation. At meron din tayong fire safety education at meron din tayong fire prevention. Sa part po yan ay nagkakandak tayo ng fire safety inspection to enforce the Fire Code of the Philippines or Republic Act 9514. So dahil po lahat ng mga establishment na meron tayo dito sa ating bansa ay prerequisite po yung fire safety inspection certificate para makakuha ng mayor's permit, business permit, o di kaya yung occupancy permit from the office of the building official bago magsimula or bago mag-operational. So yan po yung mga ginagawang fire safety prevention, enforcing the fire code. So sa pag-enforce niyan, meron tayong mga kasamahan diyan na mga sabihin na nating tiwali na nagba-violate ng aside kasi sa pag-enforce ng Fire Code of the Philippines, kami po ay strictly adhering the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Act, yung Republic Act 11032 naman, no? At to be specific po, meron doon specific provision sa Section 12 para F ng nasabing Republic Act, yung reminding the public and our personnel that we are legally barred from influencing our choice or your choice of fire safety brands. To be specific, no, the BFP or any of its official or employee shall not sell, offer to sell, or recommend specific brands of fire extinguisher and other fire safety equipment to any applicant or requesting party or business entity. So kung sino man magbabiolate nun, I therefore shall be punishable by imprisonment of 1 year to 6 years and a penalty of not less than 500,000 at hindi naman higit sa 2 milyon. Maliban po pa po yan sa mga administrative na mga aming mga penalty. Superintendent, parang anong ganito, no? May iniaalok yung mga kasamahan mo na tiwali na ito yung brand A. Kasi ito yung recommended namin na dapat hindi. Okay. Pangalawa, pwede ho bang pumasok yung issue na kahit na alam nila na ang gusali ay hindi tumupad sa Fire Code of the Philippines, binibigyan na ng certificate? Pagdating naman po dyan, no? Yes, part of our investigation sa nabanggit nyo ay yung mga hearing personnel namin ay involving sa mga ganong mga act of corrupt practices and sabihin na natin na abuse of authority, no? So aside from doon, kaya nga tayo gumawa ng mga positibong hakbang tungo sa nasabing reforma sa panawagan na rin ng ating kalihim John Vic Timulia. At ito rin po ay naaayon sa patuloy naming ginagawang integrity monitoring. At gayon din ito ay bahagi ng modernisasyon, no, at kampanya para sa integridad ng aming ahensya. So tama po kayo, yun ang proteksyon sa aming kawanihan at publiko, yung paggagamit nga ng body-worn camera na fully utilized na sa pagkakandak ng inspection sa kasalukuyan ng mga fire safety inspector. Ito ay protection din mula sa mga maling paratang at pinoprotektahan din ang publiko laban sa abuse of authority na or acts of any corruption or impropriety. So ebidensya rin ito, ang mga pwedeng makuna ng video nito, nagsisilbing official na documentation din ng mga nakitang violation, hindi base lamang sa sinabi ng inspector o kundi sa actual na patunay, no? At gayon din, no, yung transparency at accountability, kasi sinisiguro nito ang bawat fire safety inspection ay ginagawa
ng tapat. So tama kayo sa sinabi nyo kanina, nagsisilbi rin itong bantay sa korupsyon, pangingikil o anumang illegal na aktibidad sa pagitan ng inspektor at may-ari ng gusali sa establishment. So kung talagang may violation sila doon, kitang-kita naman sa body-worn camera, so yun po ay talagang i-identify ng fire safety inspector at isusulat niya yon sa notice to comply para aksyonan talaga ng may mga concern. No? So aside from that, meron din kaming EFSIC. Ito po yung online namin na application, payment, and even sa pag-claim ng nasabing mga notice to comply, notice to correct violation, no, alinsunod doon sa proseso ng revised implementing rules and regulation ng Fire Code of the Philippines. So, ang kaharap lang po ng mga representative or may-ari ng establishment during the conduct of off-killer inspection. At meron na yung body-worn camera ang mga fire safety inspector. Maliban doon, lahat po ng transaction ay digitized or online na po. So talagang to deter any kind of illegal transaction, no, from both sides po. Superintendent, sa inyo po yung pagkakataon para kausapin at sa mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na sasangkot sa ganitong issue ang Bureau of Fire Protection. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, Superintendent? Yes, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Lourdes. No, kami po ay seryoso sa pakikipaglaban sa anumang katiwalian at kami po ay nananawagan at nakikiusap sa mga pwede pang mabiktima, no? At yung mga nag-attempt na magsuhol ay talagang hindi na pwede yan ngayon. Idulog agad sa aming tanggapan o di kaya tulungan kami makakalap ng mga matitibay na ebidensya. For the information, yung paggamit ng body-worn camera, no, we encourage din yung mga sa establishment side or sa mga company side na pwede rin kayo kumuha ng sarili niyong video, no? May freedom kayo to record, no, ng your own video sa inspection. Pero pag hindi niyo pinahintilutan ang aming mga fire safety inspector na mag-conduct ng inspection wearing the mandatory yung body camera, I will refrain from inspection. So hindi kayo ma-issuean ng FSIC na which is prerequisite para sa issuance of fire mayor's permit or business permit. Kailan ba kailan ba nagsimula na yan? Sabi, sir, nagsimula na siya. Siyempre, magre-renew uli ng mayor's permit. Kailan uli iikot yun yung mga tauhan? Ang sa amin naman na normal proseso, ma'am, no? Ang pag-apply halimbawa ng occupancy sa bagong business. Yes. So magkakandak kami ng ocular inspection. Tapos po sa renewal naman, ang aming kasi issuance ng fire safety inspection certificate ay hindi po calendar year. Ibig sabihin hindi siya effective from January 1 to December 31. Usually po upon the issuance of said FSIC, valid siya for 1 year pero fiscal year. So depende po kung kailan naman mag-expire ang existing fire safety inspection certificate ng bawat establishment. Halimbawa, by March mag-expire. So that's the only time bago mag-expire sa specific date saka mag-inspect ngayon for ocular inspection. At iba pa doon yung inspection during building construction kasi part din yan ng aming ocular inspection habang under construction yung mga building, tinitingnan natin, ini-evaluate natin yung nasumiti nila sa amin na mga plano ay sinisunod doon, no? At pang-apat na ginagawa naming kung bakit nagkakandak ng inspection ay dahil may mga complaint based on inspection. So binabalidate. So iyan po ang mga pagkakataon na kung bakit kami nagkakandak ng ocular inspection po. So again po, no, isumbong sa amin sa mga pagitan ng BFP ireklamo yung online platform namin, no, o di kaya pwedeng itawag sa 888 Citizens Complaint or email sa aming email na complaints@bfp.gov.ph. No? So rest assured that any information na i-send sa amin, I will be treated with utmost confidentiality. Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, maraming salamat. Mabuhay pong Bureau of Fire Protection. Good afternoon. Good afternoon din po at maraming salamat.